Part 11. Naglakad kami ni Hayes hanggang sa makita ko si Draco, at hindi ito nag-iisa. May mga kasama ito. Napahawak ako sa braso ni Hayes nang biglang nabuwi ang paglalakad ko. "Are you okay?" Nakakunot ang noong tanong niya. Tumango na lang ako at umayos ng tayo. "These are my friends, Aki and my cousin Adrian." Pakilala niya sa dalawang kasama ni Draco. Napatingin ako sa kanya. Totoong pinakilala niya ako sa mga kaharap namin ngayon. Napatikim ako at humarap ulit sa kanila. "Hi!" Namamaos kong batik, napahawak ako sa leeg ko. Biglang namalat ang lalamunan ko, dahil na rin siguro sa kakasigaw ko kanina. "Nice to finally meet you, Nerissa." Si Adrian at inilahad nito ang kamay, inabot ko yun nang magsalita ulit siya. "Have we met before?" Napatingin ako sa kanya, nakakunot ang noo. Umiling ako at mabilis na binawi ang kamay ko. "Back of Adrian, this is the first time you've seen her." Masama ang tinging ipinukol dito ni Hayes. Nagkibit balikat lang si Adrian at ikaniling ang ulo, tumango lang si Aki at tumalikod na din. "Where's Carlos?" Tanong ni Hayes kay Draco na naiwan. Iginiya nito ang ulo sa sasakyang naroon. "Nasa sasakyan na." Sagot nito at nauna nang umalis. Tumingin muna si Hayes sa akin bago niya ako hinayla papunta sa sasakyan. Pinagbuksan niya ako ng pinto at ganon na lang ang panlalaki ng mata ko sa nakitang naroon at naiiyak na nakatingin sa akin. "Beatrice." Hindi makapaniwang sambit ko sa pangalan niya. Napatangu-tangu siya at lumapit sa akin. Niyakap niya ako, napayakap na rin ako sa kanya at napaluha. Napayag na kami pareho habang magkayakap. Ang akala ko talaga ay hindi na kami magkikita pa. Ito ba ang sinasabi ni Fred kanina na pagkatiwalaan ko siya? Napangiti ako, dahil kahit papano, may nagawa pa rin siyang mabuti. At siguro kaya nagpaalam siya kanina, at sana nga ito na ang huling pagkikita namin. Safe ang booklet niya hanggat walang nangyayari sa akin. Kusa yung lilito kung mawawala ako ulit. Mabuti nga at hindi siya lumabas ngayon, siguro ay alam niya din na mangyayari to. Tabi kaming naupo ni Beatrice sa likod ng sasakyan. Magkayakap kaming nakaupo, nasabi niya na rin sakin kung papano siya napunta dito. Si Carlos, ang hinahanap ni Hayes kanina na kaibigan nito ang nakakuha sa kanya. At mukhang magkakilala sila, based rin sa kwento niya. Si Carlos naman ay walang emosyon na tumango kanina nang maipakilala. Nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi niya kami hinayaan na magkahiwalay. Sana lang ay mabait itong si Carlos, parang nakakatakot din kasi ang aura niya, katulad ni Draco. Pero si Draco kasi seryoso lang yan pero may itinatago ding kabaliwan. Sobrang tahimik ng biyahe namin, napapikit na lang ako at hinayaan na gupuin ng antok. Nang may hatid namin sila Beatrice, pati si Aki at Adrian. Kaming tatlo na lang ang naiwan sa kotse, tahimik akong nakatingin lang sa labas ng bintana. Katabi ko na ngayon si Hayes at si Draco ang nag-drive. Niyakap ko ang sarili at napapikit, parang nakaramdam ako ng pagod. Namamanhid din ang pisngi ko, sa lakas ng sampal sakin, ramdam ko pa rin ang kamay na damapo sa mukha ko, napahinga akong malalim, niyakap ko ang sarili at hindi ko namalayang nakatulog ulit. Naramdaman kong umangat ako sa ere at napaungol. Napakapit ako sa leeg niya at mas inihilig ang ulo sa kanyang dibdib. Hindi ko magawang idilat ang mata ko. Hanggang sa maramdaman ko ang malabot na kama. Hinumutan ako, yinakap ko ang kumot at napaigik ng matamaan ang pisngi ko. Bumaling ako sa kabila at natulog ulit, hanggang sa nagising akong umaga na. Napaupo ako sa kama, napapikit ulit ng makaramdam ng hilo dahil sa biglang pagupo. Tumayo na ako at dumiretso sa banyo, naghilamos. Napatingin ako sa salamin na nakahawak sa magkabilang pisngi. Hindi ko alam kung nananiginip lang ako kagabi, pero naramdaman kong may lamapat na malamig sa pisngi ko. Hindi na rin siya masyadong namamaga at kunting pasa na lang ang makikita. Diretso na akong naligo pagkatapos ay bumaba. Naabutan ko si Nailara na tulala habang nagluluto. Kahit si Ate Marge ay tahimik na naglilinis ng counter at nagpupunas. Napangiti ako, ilang araw ko lang silang hindi nakita at nakasama. Namiss ko na sila, tumikim ako. Pero parang wala naman silang narinig kaya nilakasan ko na ang pagtikim. Nagulat pa sila at sabay na napatingin sa gawi ko. Bakas ang gulat nang makita ako, ngumiti lang ako at itinaas ang kamay para kumaway.
Hi, magandang umaga. Nataranta ako nang biglang umatungal ng iyak si Ate Marge, si Nailara ay naiiyak na rin. Mukhang nakikita ko si Neresanay. Minumulto yata tayo, bakit parang totoo siya? Alam kong hindi ako nakatulog kagabi pero, bakit nagha-hallucinate ako? Lumapit na ito kay Nailara at kumapit sa braso, iniling-iling ang ulo at tinapik ang mukha niya. Ako rin, nagha-hallucinate na dinata ako. Nakikita ko siya ngayong nakangiti sa atin. Napahagulhol na ito, pati si Ate Marge ay umiyak na din, napangiti lang ako at umiling. Mas lumapit ako sa kanila, nanlaki ang matang napaatras at sumigaw. Mabilis silang umatras na nakayakap sa bawat gilid ng bawat isa. Mas lalo akong natuwa sa ekspresyon nila, kaya imbes na magsalita at sabihin na totoo ako at hindi multo, itinaas ko ang kamay ko at naglakad palapit. Nagsisigaw sila pareho at tumakbo. Natigil ako sa paglapit sa kanila at napaayos ng tayo. Mas lalo silang sumigaw at patakbo na sana nang tumama sila sa pader kay Hayes na masama ang tingin sakin. Ang aga-aga ang sungit. Napahinto din sila Nailara nang makita si Hayes at napaayos ng tayo. Napahiwalay sila sa yakap at napayuko si Ate Marge. Pasensya na sir, nandyan po pala kayo. Si Ate Marge, nagpupunas pa ng luha sa mata. It's early in the morning and you're shouting. Pasensya na Hayes, nakikita kasi namin si Nerissa, lumingon si Nailara sa gawi ko at nanlaki ang mata. At nakikita ko parent siya ngayon. Nang inag ang business nito at naiiyak. Napaangat ang ulo ni Ate Marge at nanlaki din ang mata. Napangiwi ako, masama pa rin kasi ang tingin ni Hayes sakin. I know, she's here. So prepare my breakfast and I have a meeting. Saad nito at tumalikod na. Nagpalipat-lipat ang tingin ng dalawa sakin, at kay Hayes na likod na lang kita. Unang nakabawi si Ate Marge at lumapit sakin. Napahinto siya sa harap ko, itinaas niya ang hintuturo at sinundot ang pisngi ko. At dahil ang pisngi kong nasample ang sinundot niya, napa-array ako. Napahawak ako sa pisngi, nanlaki ang mata ni Ate Marge at lumingon kay Nailara. Nandito nga siya Nay, totoo siyang nandito huho. Napangiwi ako nang umatungal ulit siya ng iyak, lumapit na rin si Nailara at hinawakan ako sa balikat. Hindi makapaniwalang nakatingin sakin. Nandito ka nga, nandito ka. Naiyak niyang turan at hinaplos ang pisngi ko. Hinawakan ko ang kamay niyang nasa pisngi ko at tumango. Opo Nay, nandito na po ako. Pasensya na po kung napag-alala ko kayo. Umiling ito at yinakap ako, napayakap na rin ako sa kanya. Umiiyak naman na yamakap din si Ate Marge samin, hindi napigil ang umiyak din. Nagiyakan kami nang marinig ang sigaw ni Hayes. Manang, my breakfast. Napahiwalay kami sa isa't isa, nagkatinginan at hagkatawanan. Kumilos na kami at dinala ang mga pagkain sa mesa. Hindi mawala ang ngiti ko at napapailing, pauinggan-inggan kasi si Ate Marge at Nailara sakin. Stay and eat with me. Napahinto ako sa tangkang pag-alis matapos mailagay ang kape niya nang magsalita siya. Nilinggan ko siyang hindi nakatingin sakin at samubo lang. Naipilig ko ang ulo, baka kasi mali ang pagkakarinig ko. Stop staring, sit down and eat. Napamaang akong nakatainggan sa kanya. Tama nga ang narinig ko, pero bakit? Ito ang unang bis niyang sinabi na saluhan ko siya sa pagkain. Kagabi pa siya weird baka nakalanghap ng ibang hangin sa lugar ni Fred. Pero hindi ba dapat masama, bakit iba? Napakunot ang noo kong napatingin ulit sa kanya. Just sit down and eat. Naupo na lang ako, napahawak ako sa kutsara at tinidor na napatingin sa kusina. Gusto ko sanang makasabay na kumain sila Nailara Napalabi akong kumuha na lang ng pagkain. Stop doing that, you can eat with them later. Napahinto ako at napinjin kay Hayes nang magsalita ito. Naramdaman niya bang gusto kong kasama na kumain sila Nailara? Termango na lang ako at samubo, tahimik kaming kumain at walang kibuan. At dahil parang nagutom ako, hindi ko napigil ang kumain ng marami. Ramdam ko ang panakaw na tingin niya sakin. Hindi ko siya pinansin at kumain lang ng kumain. Slow down and chew your food properly, you will have indigestion at that rate. Hindi ako nagsalita at tumango lang. Nagdahan-dahan nga akong kumain, narinig ko siyang marahas na huminga at tumayo. Napatingin ako sa kanya at napalunok. After that, you rest.
You don't have to do anything today. I will ask Marge to clean our room. Mabilis kong nilunok ang pagkain at nagsalita. Hindi na kaya ko naman, ayos na ako. Nakapagpahinga na ako kagabi. Tiningnan niya ako, ngumiti pa ako para lang ipaalam sa kanya na ayos talaga ako. Okay, you can clean our room. But that's all, you rest after. And no askang anything. Napatango na lang ako, tumalikod na siya at naglakad paalis. Napaharap ulit ako sa pagkain. Tinapos ko na ang pagkain at nagligpit. Nakipag-usap kay Ate Marge habang naglilinis, hindi siya maubusan ng kwento. At nalaman ko rin na sinisi ni Nailara ang sarili sa pagkawala ko. Nakaramdam ako ng gulit. Wala silang alam sa nangyari sa Kin. At yun din ang bili ni Hayes, huwag na lang daw ipagsabi ang nangyari. Parang dati lang nang sinabihan kami ni Amanda na huwag sasabihin kahit kanino ang nangyari. At mas mabuti na din siguro ang ganito, baka madamay pa sila. Napahinga akong malalim, ayoko nang mag-isip pa. Tapos na yun, at hindi na ako babalik pa doon. Tapos na ang parteng bangungot ng buhay ko. Kung nagawa kong makalimutan noon, ngayon pa kaya? Why are you still awake? Napakurap ako at mabilis na lumingon nang marinig ang boses niya. Hayes, kanina ka pa ba dyan? I just asked you a question, and you're answering a question. Walang emosyong saad nito at seryosong nakatingin sakin. Napayakap ako sa sarili ng hamangin. Nandito kasi ako sa garden, nang magising ako dahil sa bangungot na akala ko ay kaya kong labanan. Pero bumalik ulit pala, lahat bumalik. Tumalikod ako sa kanya at tumangala sa langit. Nagpapahangin lang ako, magpahinga ka na rin. Hindi ko siya narinig na nagsalita, pero kahit hindi ako lumingon. Alam kong nandyan pa rin siya, ramdam ko pa rin ang titig niya. Kara-rating lang nito, akala ko nga hindi siya uuwi ngayon. Ang sabi kasi ni Nailara baka hindi siya umuwi ngayon at marami daw itong ginagawa. What is it? Napasinghap ako at mabilis siyang tiningnan na nasa tabi ko na. Hindi ko man lang naramdaman ang paglapit niya. Ganon ba kopakado ang isip ko para hindi siya mapansin? Anong ibig mong sabihin? Tumikim ako para alisin ang bara sa lalamunan at iniwas ang tingin sa kanya. You know, you're not a good liar. Wala ito, magpahinga ka na at wag mo na akong alalahanin. Sumeryoso ang boses ko, hindi na siya nilingon kahit paramdam kong nakatingin siya sakin. Marahas itong bumantong hinaga, akala ko ay aalis na siya nang pumihit siya patalikod. Nagulat na lang ako nang pangkuhan niya ako. Hayes, ano bang ginagawa mo? Elbaba mo nga ako, kaya kong maglakad at ayoko pang matulog. Napasigaw na ako at sinaman niya naman ako ng tingin. Just stay still, kung ayaw mong ihulog talaga kita. Mabilis akong napakapit sa leeg niya sa banta niya. Napangisi siya sa ginawa ko, napanguso akong inihilig ang ulo ko sa dibdib niya at hindi na nakipagtalo pa. Naramdaman kong napatigil siya saglit, bago nagpatuloy sa paglalakad. Naririnig ko ang tibok ng puso niya, at sobrang bilis ng pintig nito. Napahawak ako dun, bago nagsalita. Hayes, bakit ang lakas ng tibok ng puso mo? Curious kong tanong, napatikim siya at binuksan ang pinto papuntang kwarto. It's normal. Matigas ang boses na tugon niya, inilapag niya ako sa kama, nakatingin lang ako sa kanya nang kumuutan niya ako. Hayes, nasa labas ang tulugan ko. Sabi kong nagpahinto sa kanya, papunta sana siya sa banyo. Just stay there and wait for me. Wala akong nagawa at hinintay nga siya, tumagilid ako at inunan ang dalawang braso ko. Nakatalikod ako sa kung nasaan ang banyo, rinig kong bumukas ito, pero wala talaga akong marinig na yapak. Nagulat pa ako nang may humawak sa balikat ko, napasinghap ako at napahingang malalim nang makitang si Hayes. Wala naman akong ibang kasama dito kundi si Hayes. Napapraning lang talaga ako. Napakunot ang noo niya sa inakto ko, napaupo na ako at naupo din siya sa gilid ng kama paarap sa kin. You're really weird today. Nagulat lang ako. It's just you and me in this room, who else would be here? Mas lalong kumunat ang noo niya, may inilabas siyang maliit na box at binuksan yun. Ointment, napatingin ako sa kanya na seryosong ikinuhit ang hintuturo at kumuha ng ointment. Napatingin siya sakin at napalunok, maski ako ay hindi maiiwas ang tingin sa kanya. Napapapikit ako nang lumapit ang daliri niya sa gilid ng leeg ko.
Hindi ko napigil ang may umalpas na ungol mula sakin, kaya napadilat ako. Napatingin sa mata niyang nakatingin sakin at sa labi ko tumikim siya at ibinaling ang tingin sa leeg ko. What happened to this? I'll want to ask you last night but you were already sleeping. Umangat ang tingin nito sa akin at hinaplos ang pisngi ko. And this? Who did this? Tumigas ang anyo niya at napatimbagang. Napangiwi ako ng damiin ang haplos niya doon. Wala to, may nang bastos kasi sakin dun kaya nasample ako. Mas nagtadges ang bagang niya at gumalaw-galaw yun. Lumalim ang paghinga niya, at kumuyam ang isang kamao. Natakot ako nang mas bumagsik ang anyo niya, naluluha ko siyang tiningnan, mukhang natauhan siya at mabilis na iniling ang ulo at kumurap. I'm sorry I was late. Pero dumating ka pa din, bakit? Napakunot ang noo niya sa tanong ko. What do you mean? Hinawakan ko ang kamay niyang nasa paisngi ko pa din at ibinaba yun. Nakasunod ang mata niya doon at may dumaang emosyon, at parang gusto kong matuwa sa nakita. Disappointment, o baka gumagawa lang ang isip ko ng gusto kong paniwalaan, bakit ka pumunta, bakit mo pa ako kinuha doon? Dahil ba, hindi pa ako bayad sa'yo? Dahil ba, hindi pa tapos ang pagpapahirap mo sakin? Dahil ba, nakain ko ang iba pang sasabihin nang sinugod niya ako ng marahas na halik. Shut up! Saad niya sa pagitan ng halik, at kinagat ang ibabang labi ko. Napaungol ako sa sakit, at nalasahan ang dugo doon, pinilit kong makalayo at itinulak siya, nagtagumpay naman ako at habol niya ang labi ko. Napalunok ako nang hinabol niya pa rin ang labi ko at hinapit ang bewang ko palapit sa kanya. Tinulak ko siya ulit, kahit patutol siya. Hindi ako tuluyang makalayo kaya ang ulo ko na lang ang inilayo ko. Frustrated siyang napating sakin hinihingal. What? Napayuko ako at isinandig ang noo sa dibdib niya. Nadagdagan na naman ang utang ko sa'yo. Paano pa ako makakuwi samin, paano ko pa makikita ang mga kapatid ko? Mariin akong pumikit at napakapit sa damit niya. Iniangat niya ang ulo ko, hindi ako damilat at nanatiling nakapikit. Open your eyes. Hindi ko siya sinunod, takot akong damilat. Ngayong mas nadagdagan ang utang ko sa kanya, malabo na ang posibilidad na makita ko ang mga kapatid ko. Open your eyes, Nerissa. Umiling ako, naramdaman kong gumapang ang kamay niya sa bewang ko paakyat. Napasingahap ako at tuluyang napadilat ng pisilin niya ang dibdib ko, sinamon ko siya ng tingin, napangisi lang siya at inilapit ang mukha sa akin. If you want to see them, you better pay fast then. Pinandilatan ko siya, kahit pa napapaigtad ang sarili sa paminsang pisil niya sa dibdib ko. At paano ko namang gagawinin, wala nga akong trabaho at nakakulong lang dito sa bahay mo. At hindi na naman natuloy ang sasabihin ko nang mabilis niyang inabot ang labi ko. Hinalikan niya ang buong labi ko, nasa likod ng ulo ko ang isa niyang kamay para hindi na ako makalayo pa. Ang isang kamay ay nasa dibdib ko pa rin at gumapang na paloob para itaas ang suot kong damit. Let's stop arguing, I want you. Nauubos ang pasensyang inihiga niya ako at umibabaw siya sakin. Wala na akong nagawa at nagpaubaya na lang. Mas malakas siya sakin, ramdam ko ang pagkauhaw niya sa halik. Mga kamay na naglalakbay na sa katawan ko. Napaungol ako nang pumisil ang isa niyang kamay sa gitna ko. Nakapijama pa ako, hinihingal na iniwan niya ang labi ko at bumaba ang halik. Dinaanan niya ng halik ang dibdib ko, inangat ang katawan ko at hinubad ang suot kong damit. Mabilis na yumapos ang palad niya doon at nagpatuloy sa paghalik pababa. Napatingala ako nang halikan niya ang gitna kong may saplot pa. Naapasabunot ako sa buhok niya, napatingin ako sa kanya nang maramdamang inaalis ang suot kong pijama. Nagliliyab ang mata, ibinaba niya ng tuluyan ang suot ko at tanging panloob ang naiwan, napapikit ako nang halikan niya ako doon, sa magkabilang hita at kinagat ang suot kong panloob pababa. Napasinghap ako nang maramdaman ko siyang nasa gitna ko na. Hinalik-halikan niya yun, hanggang sa mariin na akong napapikit at sinabunutan ang buhok niya. Mahigpit na napakapit ako sa kamay niya, nasa dibdib ko pa rin. Hindi ko na napigil ang sambit sa pangalan niya. Nagpatuloy siya sa pagkain ng gitna ko, paminsan-minsang sinusundot ng daliri niya. Sinasalubong na din ng balakang ko ang bawat atake niya. Napapalakas na din ang ungol ko, naririnig ko din ang tunog ng pagkain niya sa kasalanan ko.
Hayes. Nararamdaman kong malapit na ako, at naramdaman niya din siguro kaya mas binilisan niya ang ginagawa. Magaling ang dilang nagpaikot-ikot sa gitna ko, ang daliling sumusundot doon. Naidiin ko ang ulo ko sa kama at nanigas ang katawan ko ng malabasan. Hinihingal na ibinagsak ko ang katawan sa kama. Napadilat ako at nakitang naghubad na ng saplot si Hayes at walang itinira. Napalunok ako nang makita yun, malaki at mahaba. Napangisi siya at gumapang papunta sakin, hinalikan niya ako. Napakagaan ang halik niya ng damapo sa pisngi ko, hanggang sa leeg kung nasaan ang pasa ko. Napapikit ako, hinihingal pa rin. Humahaplos ang kamay niya sa baywang ko, pinatakpatikan niya ako ng halik sa leeg, pabalik sa pisngi ko at sa labi. Napaawang ang labi ko nang bigla na lang siyang pumasok, napadilat ako at masama siyang tiningnan. Magsasalita na sana ako at sasabihing hindi man lang siya marunong kumatok, nang silan na niya ako ng halik. Doon ako sa halik niya nagreklamo at kinagat ang ibabang labi niya. Napahiwalay siya at masamang tumingin sakin. Pinalo ko ang pangupo niya at nanlaki ang mata niya. Ako naman ang napangisi, at hindi maiwasan na mamangha sa reaksyon niya. What the heck, did you just slap my butt? Tinaasan ko siya ng kilay. You will be punished for that. Nakangisi niyang turan at nawala ang ngisi ko, napanguso akong sinaman siya ng tingin. Matuto ka kasing kumatok sa susunod. Sambat ko at mas lalong lumapad ang ngisi niya at inilapit ang mukha sa mukha ko. I told you, knocking is not on my vocabulary. Suck. Yun na lang ang nasabi ko. Nagsimula na siyang umulos ng dahan-dahan, hanggang sa naging mabilis. Napakapit na ako sa cover kama sa malakas niyang ulos. Hayes, dahan-dahan. Nagawa ko pang magsalita at pinigilan siya. I told you, you will be punished. Masama talaga galitin ng isang Hayes Mondeniego. Hindi ko naulitin, ang gagong yun. Hindi ako tinigilan magdamag, ayan tuloy tinanghali na akong nagising. Nahiya na akong bumaba at siguradong tutuksuhin lang ako ni Ate Marge. Si Nailara kasi, parang may alam siya. Napapangiti lang kapag inaasar ako ni Ate Marge kay Hayes. Zero ayaw niya lang nasabayan si Ate Marge. Hay nako, makababa na nga at nagutom ako. Kung hindi lang pagod ang katawan ko kanina at masakit ang gitna ko, kanina pa ako bumaba. Mabuti nga at naibsan na ang sakit at hindi na ako paika-ikang maglakad. Kaya ko naman, pero sumasakit paminsan-minsan kaya hindi ako pwedeng maggagalaw-galaw. Tahimik ang kusina ng madatnan ko, nasan kaya sila, napabuntong hinga akong tumuloy sa ref at kumuha ng tubig. Nagsalin ako ng tubig sa baso, nagpalingalinga ako habang umiinom. Ang weird at wala akong naririnig kahit ang maingay na busy roses ni Ate Marge. Tinapos ko na ang pag-inom at pupunta na sana muna sa garden nang makita bukas ang main door. Nakakunot ang noong linapitan ko ito at sumilip sa labas. Kita ko ang nakatalikod sa kin na si Ate Marge at Nailara. May kinakausap ito sa fabas, at dahil na-curious ako lumapit na ako dun at isinara ang pinto. Naririnig ko pa ang usapan nila habang papalapit ako. Sige na po, sandali ko lang naman siyang kakausapin. Nanlaki ang mata ko nang marinig yun, mabilis akong naglakad palapit sa kanila. Naku ma'am, bawal po talaga. Kami po kasi ang mapapagalitan, at wala namang naikwento si Nerissa na may darating siyang bisita ngayon. Tugon ni Nailara, nakatingin lang si Ate Marge, hindi ko makita ang babaeng kausap nila. Natatakpan kasi nilang dalawa. Tinakbo ko na ang pagitan namin at tinawag si Nailara, mabilis itong lumingon sakin. Maski si Ate Marge kaya nahawi sila at nakita ko na ng tuluyan ang babaeng kausap nila, nagulat pa ito, kalaunan ay napangiti. Napangiti na din akong lumapit sa kanya, nakatingin lang sila Nailara sa amin. Amanda, nandito ka. Na-miss kita. Hindi ko mapigil ang sambit at nayakap siya. Halika pasok ka. Hinayla ko na si Amanda papasok, pero napatigil siya at napatingin sa kasama namin. Napangiwi akong napatingin sa nagtatakang mukha ni Ate Marge at Nailara. Hinayla ko sa tabi ko si Amanda at ipinakilala sa kanila. Ate Marge at Nailara, si Amanda nga po pala kaibigan ko. Nakatitig pa rin si Ate Marge kay Amanda at nakakunot ang noo na parang kinikilala. Alam mo may kamukha siya, hindi ba siya yung babaeng pumunta dati dito? Nanlaki ang mata ko, napatingin din ako kay Amanda na naguguluhan.
Hindi Ate Marge, hindi siya yun. Halata naman na magkaiba sila diba? Oo nga naman Marge, tingnan mo nga ang batang ito. Napakaganda at mabait, seryoso ang babaeng huling pumunta dito. At si Hayes ang kilala noon hindi si Nerissa, kaya halika ka na at pumasok na lang tayo sa loob at mainit na dito sa labas. Hinayla na ni Nailara si Ate Marge na nakalingon pa rin ang ulo sa amin. Ngumiti na lang ako at hinawakan si Amanda sa braso at iginiya siya sa loob. Mabuti na lang at wala ang bantay ngayon ni Hayes sa gate. Bakit kaya? Dinala ko si Amanda sa garden at pinaupo, naupo na din ako sa katapat niyang upuan. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka talaga. Akala ko nagkamali lang ako nang dinig kay Shaw na nandito ka nga. Kumusta kayo ni Alejandro, I mean si Hayes? Kamusta kayo, bakit walang nabanggit si Hayes sa akin na nandito ka? Hinawakan niya ang kamay ko, at hindi mapigilan na ngumiti. Napangiti na din ako at humigpit ang hawak sa kamay niya. Masaya akong makita ka. Nasabi ko na lang, napalingon ako nang may tumikim sa likuran ko. Nabitawan ko ang kamay ni Amanda at napaharap kay Ate Marge na nanunuri ang tingin, may dala siyang snack at juice. Tumayo ako at dinaluhan siya. Pinahatid ni Nailara at pakainin mo daw niyang bisita mo. Nakangiti itong nilapag ang tray ng pagkain. Ngumiti si Amanda dito at nagpasalamat. Salamat po, tumanggo lang si Ate Marge at nagpaalam na at may gagawin pa daw. Umayos ako ng upo at nilagyan ang platito niya ng apple pie. Ito ang niluto namin ni Nailara kagabi, wala kasi akong magawa at hindi talaga ako pinagtrabaho nila kahapon. Nagblin pala si Hayes na wag akong pagtrabahuan. Did you cook this? Nakangiti akong tumanggo, nagningning ang mata niya at kinuha ang tinidor, naghiwa at kinain. Wow! You're still the best cook I ever know. Nap-lang ako sa sinabi niya at naupo na din, tinikman ko din ang apple pie. Masarap nga. Kasing sarap ko kaya nga hindi ako tinigilan ni Hayes kagabi eh. Shucks, nag-iba na naman ang takbo ng utak ko. Okay, erase. Na-miss ko ang luto mo, the last time I get to taste the food you cook was when we're 15. Napatango ako. Pwede ka namang dumalaw dito, lulutuan kita. Tulad ng dati, pumupunta ka lang sa bahay at magpapaluto. Nagtawanan kami at parehong napailing sa naalala. Yeah, and we all sneak to go to the park to have a picnic there, at maabyutan tayo nila Hayes, at sasaban nilang hindi man lang natin sila inaya. Kaya magtatampo siya at ngitian mo lang wala na ang tampo. Your smile was like a magic to him. Napapailing akong samubo, ganun ba ang epekto ko sa kanya dati? At ikaw, imbes na aluan si Caden. Itataboy mo pa, at si Caden mismo ang maglalamang sayo. Pareho kaming natawa, ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Balikan ang dati, wala pang problema na inisip. How about Alexander, nagkita na kayo? Tanong niya at uminom ng juice, tumanggo ako. Oo, kakakasal niya lang. Mas masaya sana kung nandun ka at si Caden. Ngumiti siya ng malungkot sa sinabi ko, hinawakan ko ang kamay niya. I'm sorry I can't attend. I was on Caden's use, Limum safe there and I'm sure I can't do anything harmful if Limum with him. Amanda, umiling lang siya at ngumiti, siguradong may ginagawa na naman si Amelie kaya ganito siya ngayon. I'm fine, but not really. It's okay not to be okay right? Naluluhan niyang saad, tumanggo ako at tumayo, lumipat ako sa katabi niyang upuan at tinabihan siya. It's okay. Sino pala ang kasama mo papunta dito? Sabi ko at niyakap siya sa gilid. Iniba ko na ang usapan para maiwasan siyang malungkot. Tumangala siya sa akin at ngumiti. Si Caden. Nagulat pa ako. He's actually outside waiting for me. Ayaw nga niyang pumayag na pumunta ako dito, nagpumilit lang ako. Napahiwalay na ako sa yakap at nakatingin na lang sa kanya. Lumungkot ang boses niya at napayuko. Actually, Caden told me. Hayes doesn't know you. It's like he forget about you. I don't believe at first, but you didn't answer me when I asked you about you too. You did not tell him. Nakayuko pa rin siya, hinawakan ko siya sa balikat kaya napaangat ang tingin niya sakin. Amanda, why don't you tell him? Pwede ko na bang sabihin sa kanya? Napalunok siya at napaiwas ng tingin. Napabuntong hinga ako at umayos ng upo, napapikit at ngumiti sa kanya.
Hindi ko alam kung bakit hindi niya ako matindaan. Panimula ko, masaya ako nang makita ko siya ulit, nasaktan at the same. Kasi hindi niya pala ako kilala, gusto kong sabihin sa kanya at magpakilala. Napatingin ako sa kanya na namumula na ang mata sa pagpigil ng iyak. But then, naalala ko ang kasalanan ko sa kanya. Ayaw kong kamuhian niya ako, takot ako. Pero kahit pala hindi ko sabihin, kinamuhian niya pa din ako. Dahil sa ginawa ng tatay ko, kinamuhian niya ako. Tumangala ako at kinurap-kurap ang mata, pidyo ang luha na wag tuluyang lumabas. I'm sorry, this is all my fault. Umiling ako at hinawakan ang kamay niya, nakayuko ulit siya at nagtaas baba ang balikat. I don't think he'll ever forgive me. Napahikbi siya, huminga ako ng malalim at lumunok. Ang dami kong kasalanan at pagkukulang sa'yo, kung hindi dahil sakin, baka masaya na kayong nagsasama ngayon. Dahil sakin nagkagulo ang lahat, dahil sakin napunta ka ulit kay Fred. Dahil sakin, siya. Amanda, huminahon ka, at paano mo nalaman na napunta ako kay Fred? Napahagulhol na siya at umiling ng maraming beses. I'm sorry, kasalanan ko. Naging mahina, I'm so sorry. Amanda, wala kang kasalanan kung bakit napunta ulit ako kay Fred. Walang may gusto noon, at paano mo ba nalaman yun? Hindi mo na dapat malaman pa yun eh. Kinakabahang saad ko at pilit siyang pinapakalma, nipatikip na siya sa mukha at marahas na umiling. No, this is all my fault. My bare existence is a fault. Amanda, huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang kasalanan dito, si Fred siya ang may kasalanan sa atin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam nating pareho na ako ang may kasalanan kung bakit tayo napunta doon. Kung hindi kita niyaya na sundan si Hayes, hindi tayo mawawala at hindi tayo makikidnap at mapupunta sa impyernong yun. Hindi ko na napigil ang tumaas ang boses, hinawakan ko siya sa balikat at niyugyug. Naiiyak siyang napatingin sa akin at umiling. I'm sorry. Niyakap ko siya, gumanti din siya ng yakap at humihikbing paulit-ulit na humihingi ng sorry. Siya, ayos lang. Huminahon ka na, kumalma ka. Hinayaan ko siyang umiiyak at kumalma. Nakayakap lang ako sa kanya, hanggang sa natahimik siya at hininga niya na lang ang naririnig ko. Nanlaki ang mata ko, hindi siya pwedeng mawala ng malay sa ganitong sitwasyon. Hiniwalay ko siya sa yakap ko at niyugyug ang balikat niya. Amanda, gumising ka. Hindi ka pwedeng mawala ngayon, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo at ikulong na lang, Amanda. Napasinghap siya at natuwa akong nagmulat siya ng mata. Yayakapin ko na sana ulit siya nang makita ang kislap ng mata niya, napahinga akong malalim at nabitawan siya, kaya ang labas. Napaupo siya sa sahig, masama ang tinging-tining ala ako. Ouch! Walang buhay niyang sabi at tumayo, pinagpag ang puwet. Tumalikod ako, pinunasan ang mata at nahampa na lang ang noo. Bakit kailangan ngayon ka pa lumabas? Humarap na ako sa kanya, nakatingin pa rin siya sa akin ng walang buhay. Ouch best friend, you're hurting my feelings. Nag-uusap pa kami Amelie, nag-uusap lang kami. Nang hihina akong napaupo, napatingin ako nang maupo siya sa tapat kong silya. It's not my fault that she's being a coward again. She doesn't want to be scared, kaya nagtatago na naman siya. Pinanlitan ko siya ng mata, nagkibit-balikat lang siya at napatingin sa lamesang may pagkain. Did you cook this? Tumango na lang ako, sumubo siya at napangiti. It's been a while since I tasted the food you cook. That's what Amanda said, kani-kanina lang. Napatingin siya sakin at naiwan ang kotsarang nasa bibig niya. Ilang beses niyo mang sabihin na magkaiba kayo, iisa pa rin kayong tao at hindi magbabago yon. Hindi niyo may aalis na may pagkakataon na pareho ang gusto niyo at ayaw. Pero sana, imbes na itulak ang sarili niyo palayo. Tulungan niyo ang isa't isa na gumaling, tama na ang mga nangyari noon. Nagsusumamo ang tingin ko sa kanya. Sumama ang tingin niya sakin, inilapag ang tinidor at napatayo. We can't just go back to the way it were before, and you know that. I just want someone who can truly love and accept us. Nandyan si Caden, Amelie. Napangisi siya at umiling. I don't think he's fit for Amanda. Huminga ito ng malalim. By the way, I have to go. Lumapit siya sakin at yumuko, niyakap ako. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Amelie,
Tumayo na siya at ngumiti, nagsimulang maglakad paalis. Bye, best friend. Amelie, napalingon siya sakin. Pwede bang humingi ng pabor? Ngumiti siya at tuluyan nang humarap sakin. Sure for my best friend, just don't ask me to be nice to Caden. Natawa siya, natawa din akong napailing. Pwede mo ba silang hanapin? Kumunot ang noo niya. Who is exactly you want me to find? Ang mga kapatid ko. Ngumiti ako ng malungkot, napangiti siya at commented. Okay, Elle can at least do that. Nakatanaw na lang ako sa likod niyang papalayo. Napabuntong hininga akong yumukjok sa mesa. Ano kayang magiging reaksyon ni Caden? Pumasok dito si Amanda, pero si Amelie na ang lumabas. Sana lang ay maging maayos na ang lahat. Naalala ko tuloy ang huling pabor sa akin ni Amanda, umiiyak na lumapit sa akin si Amanda, nandun kami sa sala ni Mama at nanonood ng movie. Nagulantang kami pareho, puro kazipasa si Amanda at umiiyak. Nagulat na lang kami sa ikinwento niya. Hindi ko po sinasadya tita, Nerissa hindi ko sinasadya. Humahagulhol siya at nakatingin sa kamay niyang may dugo. Nehampa niya daw kasi ng flower vase ang daddy niya sa ulo. Umalis si Mama para kumuha ng tubig at first aid kit para magamot ang mga galos niya. Nang makabalik si Mama mabilis siyang nilapitan nito at dinala sa kwarto ko, nilagwan at binihisan muna, naiwan ako sa labas ng banyo hanggang sa lumabas sila. Please help me. Leon agad ang lumabas sa bibig matapos siyang magamot ni Mama. Nalunasan na din ang mga sugat niya sa kamay, nagkatinginan kami ni Mama, hinawakan siya ni Mama sa balikat at pinahinahon. Ikinwento niya kung bakit kailangan niya ng tulong. Naging kabit daw kasi ang mama niya sa ama ni Hayes, at galit na galit ang daddy niya sa mommy niya. Nabugbog siya at ang mama niya kaya siya may mga pasa. At dahil gusto niyang matapos ang panggugulpi sa mommy niya, humihingi siya ng tulong ngayon. Please turn to, pagkatapos ay bumaling sakin. Nerissa, tulungan niyo ako. Baka mapatay ni daddy si mommy. Nagkatinginan kami ni Mama, mabigat ang tulong na hinihingi niya. Alam niya kung anong meron sa amin ni Hayes sa pamilya nila. Matalik itong magkakaibigan, tapos hihingin niyang magpanggap ang mama ko na maging kabit ng papa ni Hayes. Hindi namin mapakalma si Amanda, naguguluhan din ako. Nagulat na lang ako nang pumayag si Mama. Best friend niya ang mommy ni Amanda, pumayag siya at pinuntahan ito sa bahay nila. Naiwan kami ni Amanda sa bahay. Naawa ako sa kalagayan ni Amanda, kaya nang tanungin ako ni Mama kung okay lang sakin. Napatango na lang ako, huli na nang mapagtanto ko kung anong magiging kapalit noon. Naging balita sa village namin ang nangyari sa sumunod na araw. Sinugod si Mama ng mommy ni Hayes at pilit na kaming pinapaalis. Wala si Hayes noon kahit si Alexander, ang alam ko nagkaroon silang magbabakarda ng bakasyon. Hindi na ako nakapagpaalam pa noon sa kanila. Masama na ang tingin sa amin ng mga kapitbahay namin, paulit-ulit naman na humihingi si Amanda ng tawad kay Mama at sakin. Hindi ako sigurado kung paano ako makakapagpaalam pa kay Hayes, kaya tumakas ako kay Mama bago kami umalis kinabukasan. May sekreto kasi kaming daan papunta sa kwarto ni Hayes na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Pumanhik ako sa kwarto niya, inilagay ko sa paborito niyang laruan ang sulat ko. Ang paghingi ko ng tawad, ang number ko at ang address na pupuntahan namin. Nagbabakasali akong baka, pakinggan niya muna ako. Baka sakaling mapatawad niya kami ni Mama sa kasalanang nagawa namin sa pamilya niya. Pero lumipas ang taon na walang Hayes na dumating, namatay na lang si Mama, pero kahit ganon nagbakasakali pa rin ako. At hindi ko inaasahan na ganito ang kalalabasan ng kasinungalingan namin noon.